Ayoko nang bumalik sa bansang iyon. Iyan ang mga salitang binibitawan ng mga Amerikano habang umiiyak sa arrival lobby ng Ninoy Aquino International Airport, hawak-hawak ang kanilang one-way ticket. Ang nangyayari ngayon sa Pilipinas ay hindi lamang isang simpleng turismo. Ito ay isang makabagong exodus, isang pagtakas para sa kaligtasan. Bakit ang mga matatagumpay sa pinakamakapangyarihang bansa sa mundo, mga doktor na nagtapos sa Harvard, mga henyong inhinyero mula sa MIT, ay handang talikuran ang kanilang karera at yaman para lamang manirahan sa isang maliit na kapuluan tulad ng Pilipinas? Ang natagpuan nila rito ay hindi mga tanawin o masasarap na pagkain. Ito ay isang nakagugulat na halaga na tayo mismo, dahil sa pagiging pangkaraniwan nito sa atin ay hindi napapansin. Isang 62 taong gulang na babae ang tinalikuran ang kanyang sariling bayan para protektahan ang kanyang apo. Kapag narinig mo ang kanyang kwento tungkol sa gumuguhong katotohanan sa Amerika at ang dahilan ng kanyang mga luha ng pasasalamat sa Pilipinas, magbabago ng 180 degrees ang iyong pananaw sa sarili mong bansa. Ito ang katotohanang gumulantang sa buong Amerika. Ang 180,000 Amerikano sa Anaya, ang katotohanang nagpayanig sa Amerika, ang mga highly educated na mga doktor, inhinyero at IT specialists ang kanilang pagpili na manirahan sa Pilipinas ay nagdulot ng pagkabigla sa buong Amerika. Ang Estados Unidos ay nayayanig sa mismong ideya ng isang bansang tulad ng Pilipinas. Ang Pilipinas ay isang hindi kapani-paniwalang bansa. Hindi ako makapaniwala na may ganitong lugar sa mundo. Ang bilang ng mga dumarating sa Naya sa isang araw ay umaabot sa 210,000. Ang mga tao mula sa iba't ibang panig ng mundo ay literal na dumadagsa sa Pilipinas. Nang ibahagi ng isang Amerikano ang dahilan kung bakit niya tinalikuran ang lahat para manirahan dito, isang malaking dagok ang tumama sa lipunang Amerikano. At hindi lang iyon, mga profesional mula sa Harvard at MIT ay sama-samang tumatakas mula sa Amerika. Isang nakagugulat na, bilang ang isinapubliko, sa taong 2025, tinatayang 213,847 Amerikano na ang naninirahan sa Pilipinas. Ito ay isang napakalaking 425% na pagtaas kumpara 5 taon na ang nakalipas. Ano ang natagpuan nila sa Pilipinas, mahigit 8,000 milya ang layo, na naging dahilan para talikuran nila ang American Dream? Bago natin simulan ang kwento, mangyaring suportahan ang aming channel sa pamamagitan ng pag-subscribe at pag-like. Kung ipinagmamalaki mo ang Pilipinas, mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba. Mabuhay ang Pilipinas. Lola, nagtago na naman po ako sa ilalim ng mesa sa eskwelahan kanina. Ako si Elena Reyes, 22 taong gulang, at sa loob ng 3 taon, nagtrabaho ako bilang isang nurse manager sa isang malaking ospital sa Seattle. Nang araw na iyon, habang yakap-yakap ko ang aking 8 taong gulang na apo na si Emilia, tila nanigas ang aking mga braso. Ang mga salitang lumabas sa bibig ng aking anak na si Jessica ay nagpatigil sa tibok ng aking puso. Binuklat kong muli ang sulat mula sa kindergarten ni Emilia. Ang pamagat na paunawa para sa emergency evacuation drill ay tumambad sa aking mga mata. Isang lockdown drill para sa isang 8 taong gulang na bata. Dala ang papel, pumasok ako sa banyo at umiyak nang walang tunog. Sa loob ng 30 taon sa ospital, nakita ko na ang maraming pasyente, pero sa harap ng katotohanang kailangang sumailalim ng sarili kong apo sa isang active shooter drill, gumuho ang aking mundo. Ang aking asawa, si David, ay isang retiradong guro sa high school. Sa edad na 64, ilang buwan na siyang nagtitiis sa sakit ng kanyang tuhod. Nang tumawag ako para magpa-appointment sa isang orthopedic doctor, hindi ko malilimutan ang sinabi ng receptionist. Ang pinakamaagang schedule para sa unang konsultasyon ay pagkatapos ng 6 na linggo. Ang MRI po ay 4 na linggo pa pagkatapos niyan. 10 linggo para lang sa isang diagnosis. Sa panahong iyon, lalong lumala ang tuhod ni David hanggang sa hindi na siya makaakyat ng hagdan. Gabi-gabi, habang pinagmamasdan ko ang asawa kong daing ng daing sa sakit, pakiramdam ko ay wala akong magawa. Isang profesional sa medisina sa loob ng 30 taon, ngunit hindi ko man lang maibigay sa sarili kong pamilya ang tamang lunas.
Isang dapit hapon, matapos kong patulugin si Emilia, bumalik ako sa sala, sa telebisyon. Breaking news na naman, tungkol sa isa na namang pamamaril. Isang walang habas na pamamaril sa isang shopping mall sa downtown Seattle. Inihagis ni David ang remote control. Kahit sa mall hindi na tayo ligtas, saan pa ba tayo titira? Hindi ako makasagot. Tumingin ako sa bintana. 7:00 pa lang ng gabi pero wala nang tao sa labas. Lahat ay takot. Ang pamumuhay kung saan ang paglabas lang ng bahay ay isang panganib ay naging normal na sa amin. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Ang hinaharap ni Emilia, ang laging nasa isip ko, anong klaseng mundo ang kanyang kakaharapin, isang buhay kung saan bawat pagpasok sa eskwelahan ay may kasamang evacuation drill, kung saan hindi siya makapaglaro ng malaya sa parke at hindi makalabas ng bahay pagsapit ng gabi. Bilang nurse, marami na akong nakitang biktima ng pamamaril. Mga kabataang isinusugod sa emergency room, maging mga maliliit na bata. Bawat isa sa kanila ay dumudurog sa puso ko, pero inisip ko noon na problema iyon ng iba. Ngayon, iba na. Ang takot na anumang oras ay maaaring maging biktima ang aking apo, ang aking anak ay gumigising sa akin gabi-gabi. Si Jessica, sa tuwing ilalabas niya si Emilia, ay laging balisa. Ma, gusto ko sanang ipasyal si Emilia sa parke. Kailan kaya magiging ligtas ulit? Wala akong maisagot sa tanong niya. Ang ideya ng paglalakad sa gabi sa Seattle kasama ang isang sanggol ay imposible kahit sa umaga ay nakakatakot. Paano pa kaya sa gabi? Lumipas ang ilang linggo. Isang araw, umuwi si David mula sa ospital at napaupo sa sofa, tulala. Pagkatapos kong maghintay ng 6 na linggo, sinabi lang ng doktor na hindi niya malalaman hanggat walang MRI. At ang MRI, 4 na linggo pa raw ang hihintayin. Tinitigan ko ang mukha ng aking asawa. Ang pagod at kabiguan dahil sa sakit ay malinaw na nakaukit doon. Kung isasama pa ang approval ng insurance, baka 3 buwan pa. Paano kung mas masira ang tuhod ko habang naghihintay? Ito ang realidad ng healthcare sa Amerika. Sinasabing pinakamahusay sa mundo, pero ang mga pasyente ay naghihintay ng buwan at pagkatapos ay sisingilin ng napakalaking halaga. 30 taon akong nagtrabaho sa sistemang ito, pero nang ang sarili kong pamilya na ang naging pasyente, doon ko nakita ang lahat ng kapintasan nito. Isang malamig na gabi ng taglamig, bandang 2:00 ng madaling araw, tumunog ang telepono ko. Si Jessica, Ma, may pamamaril sa kapitbahay. Takot na takot si Emilia. Iyak siya ng iyak. Nagmadali akong nagbihis at tumakbo papunta sa bahay niya. Si Emilia ay nanginginig sa yakap ng kanyang ina, habang si Jessica ay nagbabantay sa bintana. Ang tunog ng sirena ng pulis ay umalingaw-ngaw buong gabi. Nang gabing iyon, habang yakap ko si Emilia, nagdesisyon ako. Hindi ko hahayaang ito ang maging buhay niya. Nangako ako sa sarili ko na hahanap ako ng mas mabuting lugar. Ngunit saan? Ang pag-alis sa Amerika ay nangangahulugang pag-iwan sa lahat ng pinaghirapan namin sa buong buhay namin. Sa gitna ng mga araw na puno ng pangamba, isang araw, nakatanggap ako ng video call mula sa pamangkin kong si Jose. Ang tawag na iyon ang tuluyang magbabago sa kapalaran ng aming pamilya. Hindi ko pa alam noon, Tita, bakit hindi kayo magbakasyon dito sa Maynila ng mga 3 linggo? Ang suhestiyon ng pamangkin kong si Jose o Jojo ay biglaan. Si Jojo ay isang IT consultant na 6 na buwan nang nagtatrabaho sa isang proyekto sa Bonifacio Global City, BGC. Sa kabilang panig ng screen, maliwanag ang mukha ni Jojo at sa likuran niya ay tanaw ang kumikinang na mga ilaw ng BGC sa gabi. Ang layo naman ng Pilipinas, Jojo, at hindi kami marunong magsalita ng lengguwahe diyan. Nag-alangan ako. Buong buhay ko ay sa Seattle na ako, hindi ko man lang naisip na pumunta sa Asia. Tumawa si Jojo, Tita, halos lahat dito marunong mag-English at sa mga ospital, siguradong mayroon. Saka yung tuhod ni Tito. Dito, sa loob ng 1 linggo, tapos na lahat mula diagnosis hanggang gamutan. 1 linggo? Tinitigan ko ang screen, hindi makapaniwala. Oo tita, totoo. Yung tatay ng katrabaho ko, nagpa-opera ng tuhod. Kinunan siya ng MRI sa mismong araw, kinabukasan may treatment plan na.
At ang bayad, halos 1,010 lang nang babayaran nyo sa Amerika. Sumingit si David. 1,010? Posible ba yan? Tito, iba ang sistema ng healthcare dito. Mabilis ang serbisyo, makatwiran ang presyo, at higit sa lahat, huminto sandali si Jojo at nagsalita ng seryoso. Dito, malaya kang makakalakad sa labas kahit gabi. Yung kinakatakutan yung baril, tita, wala niyan dito. Natigilan ako sa sinabi niya. Totoo ba yan? Opo. Noong nakaraang taon, sa buong Metro Manila, bilang lang sa daliri ang insidente ng pamamaril. Kahit alas 11 ng gabi, may mga lola na naglalakad sa parke at mga babaeng mag-isang sumasakay sa bus. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Ang makalakad ng malaya sa gabi, ang gumamit ng pampublikong transportasyon nang walang takot. Matagal ko nang hindi naririnig ang mga bagay na iyon. Hinawakan ni David ang kamay ko. Subukan kaya natin? Kailangan ko rin namang ipagamot itong tuhod ko. Nag-aalangan pa rin ako. Ngunit sa sandaling iyon, ang naglalarong si Emilia sa sala ay biglang umiyak. May balita na naman tungkol sa pamamaril sa telebisyon. Sa sandaling makita ko ang apo kong umiiyak. Dahil sa takot sa tunog ng baril, nagdesisyon ako. Jojo, maghanap ka na ng tiket. Ilang araw ang lumipas, nag-empake na kami. Sabi namin ay 3 linggo lang, pero sa isip ko, baka mas matagalan pa. Mahalaga ang pagpapagamot sa tuhod ni David, pero higit sa lahat, gusto kong makahanap ng lugar kung saan kami mabubuhay ng ligtas. Si Jessica, karga si Emilia, ang naghatid sa amin sa airport. Ma, kung maganda dyan, pwede rin ba kami? Puno ng pag-asa ang mga mata ni Jessica. Tingnan natin pagdating doon. Niyakap ko ng mahigpit ang aking anak. Nanikip ang dibdib ko. Kung totoong ang ligtas sa Pilipinas, isasama ko ang aking anak at apo. Habang dumadaan kami sa security check sa airport, muli kong naramdaman ang realidad ng Amerika. Mga pulis na armado na parang mga sundalo, mahigpit na inspeksyon, mga mukha ng taong puno ng tensyon. Maging ang airport ay parang isang war zone. Ang 14 na oras na biyahe ay mahaba, ngunit sa hindi malamang dahilan, napanatag ako. Habang pinagmamasdan ang mga ulap sa labas ng bintana, nag-isip ako, mayroon pa bang lugar kung saan mabubuhay kami nang walang takot sa baril? Isang lugar kung saan malaya kaming makakalakad sa gabi? Isang lugar kung saan kahit matanda na kami ay may koneksyon pa rin kami sa lipunan? Alas 10 ng gabi nang lumapag ang eroplano sa Anaiya. Paglabas namin ng gate, masayang kumakaway si Jojo. Tita, Tito, welcome to the Philippines. Paglabas namin ng airport, ang unang napansin ko ay ang kakaibang hangin. May iba. Walang tensyon. Ang mga mukha ng tao ay relaxed, walang nagbabantay sa paligid. Sakay tayo ng 2P bus papuntang BGC. Kung gusto nyo, pwede rin tayong mag-grab. Nagulat ako sa sinabi ni Jojo. Alas 10 na ng gabi, sasakay tayo ng bus? Oo naman. Bakit? Hanggang alas 12 pa yan, may mga late night routes pa nga. Sa Amerika, ang pagsakay sa pampublikong transportasyon ng alas 10 ng gabi ay parang pagpapakamatay. Ngunit napaka-natural ng pagkakasabi ni Jojo. Habang pababa kami sa terminal, tiningnan ko ang paligid. May mga estudyante, mga empleyado, at maging mga mag-asawang kaedad namin. Lahat sila ay kalmado, nagse-cellphone o nag-uusap. Walang nagbabantay sa paligid. Dumating ang bus at sumakay kami. Malinis na sasakyan, maliwanag na ilaw, at higit sa lahat, isang pakiramdam ng kaligtasan. Hinigpitan ko ang hawak sa kamay ni David. David, ang kakaiba. Hindi ako natatakot, tumango rin si David. Sa loob ng bus, napansin ko ang isang matandang babae. Mga 70 anyos siguro, mag-isa at may dalang malaking shopping bag. Pasado alas 10 na ng gabi, pero mag-isa siyang bumibiyahe. Sa Seattle, imposible iyon. Habang dumadaan ang bus sa EDSA, sa mga nagtataasang gusali ng Makati at BGC, hindi ako makahinga sa ganda ng tanawin. Sa mga parke sa gilid ng daan, may mga ilaw at mga taong nagbibisikleta o nagjo-jogging. Alas 11 na ng gabi, hindi ba delikado para sa kanila? Tanong ko. Tumawa si Jojo. Anong delikado? Ganyan ang buhay dito, tita. May mga nag-ehersisyo pa nga hanggang 1:00 ng madaling araw.
Hindi ako makapaniwala. Nakarating kami sa tutuluyan namin bandang 11:30 ng gabi. Ang condo unit na inihanda ni Jojo ay nasa 30th floor, tanaw ang buong city lights. Magpahinga na kayo. Bukas ng umaga, may appointment na kayo sa ospital para sa tuhod ni Tito. Agad-agad? Oo tita, mabilis dito. May International Patient Center sila, kaya may kasama kayong mag-aasikaso sa inyo. Pagkatapos kong ayusin ang gamit, lumabas ako sa balkonahe. Malapit ng maghating gabi, pero buhay na buhay ang syudad. May mga taong nag-uusap sa labas ng 7-Eleven, mga empleyadong pauwi galing sa trabaho, mga estudyanteng may dalang bag. Lahat sila ay naglalakad ng walang takot. Lumapit si David at inakbayan ako. Elena, parang nasa ibang mundo tayo. Oo nga, ito ba ang normal o ang lugar na tinitirhan natin ang abnormal? Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakatulog ako ng mahimbing, walang pangamba, walang takot. Dito, kapag binuksan mo ang bintana sa gabi, hindi putok ng baril ang maririnig mo, kundi tawanan ng mga tao. Kinabukasan, 9:00 ng umaga, dinala kami ni Jojo sa isang ospital sa BGC. Pagpasok pa lang sa lobby, namangha ako. Malinis at modernong pasilidad, at nakita ko agad ang karatula. International Patient Center. Sa reception, isang batang staff ang bumati sa amin sa matatas na Ingles, Mr. and Mrs. Reyes. Darating na po si Miss Maria, ang inyong patient coordinator. Ilang minuto lang, isang babaeng nasa 30s ang lumapit. Hello po, ako po si Maria Santos, ang mag-aasikaso sa inyo. Huwag po kayong mag-alala. Hindi pa rin ako makapaniwala. Ang konsultasyon na kailangan naming hintayin ng ilang linggo sa Amerika, dito, sa isang araw lang makukuha naming mga dayuhan. Habang nakaupo sa waiting area, napansin kong marami ring ibang dayuhang pasyente, isang matandang mag-asawa mula sa Europa, isang pamilyang Asyano, at iba pang mga kanluranin. Marami palang dayuhang pasyente dito, sabi ko kay Maria. Ngumiti siya. Opo. Nitong nakaraang taon lang, dumami po talaga ang mga medical tourists, lalo na po ang galing sa Amerika. Talaga? Opo. Halos doble na po kumpara 5 taon na ang nakalipas. Kasi po, mataas ang kalidad ng serbisyo, pero makatwiran ang presyo. Maya-maya, tinawag na ang pangalan ni David. Sa loob ng klinik, isang doktor na mukhang nasa 50s ang mainit na bumati sa amin. Magandang umaga. Ako si Dr. Cruz, orthopedic specialist. Ano po ang problema? Si Maria ang nagsalin habang ipinapaliwanag ni David ang kondisyon ng kanyang tuhod. Maingat na sinuri ni Dr. Cruz si David. Kailangan nating kunan ng MRI para makita ang eksaktong sitwasyon. Kung pwede ngayong umaga, kunan na natin agad. Ngayon? Agad-agad? Gulat na tanong ni David. Opo. Pwede po kayo sa loob ng 1 oras. Mag-ayos na po kayo sa reception habang naghihintay. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Ang MRI na kailangan naming hintayin ng 4 na linggo sa Seattle, dito 1 oras lang. Totoo nga, pagkatapos ng 1 oras, natapos na ang MRI ni David. At ang mas nakagugulat, pagkatapos lang ng tanghalian, lumabas na ang resulta. May punit sa inyong meniscus at nagsisimula na rin po ang arthritis. Mabuti na lang at hindi pa kailangan ng operasyon, nirerekomenda ko ang stem cell injection therapy. Ipinaliwanag ni Dr. Cruz habang ipinapakita ang MRI scan sa monitor. Stem cell therapy? Opo. Isang paraan para matulungang mag-regenerate ang cartilage. Mataas po ang kalidad ng Pilipinas sa larangang ito. Mga 3 session lang po gagaan na yan. Bilang nurse na may 30 taong karanasan, ngayon lang ako nakakita ng ganito, kabilis na proseso. Dumating kami ng 9:00 at pagsapit ng 2:00 ng hapon, may diagnosis at treatment plan na kami. Magkano po ang aabutin? Maingat kong tanong. Ang MRI, consultation, at 3 session ng therapy ay aabot po sa humigit kumulang 130,000 pesos, sabi ni Maria habang nagkakalkula. Mga $2,300 po. Nagkatinginan kami ni David. Sa Seattle, kahit may insurance, aabutin kami ng 108,000. Kung walang insurance, mahigit 15,000.
Iyon na po lahat. Wala nang ibang babayaran? Opo, kasama na po lahat. Prinsipyo po namin na sabihin ng maaga at malinaw ang kabuuang gastos. Sa sandaling iyon, naintindihan ko ang halaga ng pagiging predictable. Sa Amerika, darating ang bill pagkatapos ng serbisyo at sa bawat pagkakataon, parang hihimatayin kami sa gulat. Dito, sinasabi nila ng maaga ang eksaktong presyo at ang presyo ay makatwiran. Paglabas namin ng ospital, sabi ni David, hindi ako makapaniwala sa nangyari sa loob lang ng ilang oras. Totoo ba to? Pareho tayo nang iniisip. Ang 6 na buwang paghihintay, natapos sa kalahating araw. Habang papunta kami sa tanghalian, nag-alok si Jojo. Tita, kung may oras kayo mamayang hapon, may gusto akong ipakita sa inyo. Saan? Sa isang senior citizens community center. Baka magustuhan nyo. Makalipas ang isang oras, nasa isang multi-purpose cultural center kami sa Quezon City. Ang buong 5 palapag na gusali ay para sa mga senior citizen, para ito sa mga 60 anyos pataas. Welcome din ang mga dayuhan. Ang unang palapag ay cafe at lounge, ang ikalawa ay gym, ang ikatlo ay mga classroom, ang ikaapat ay para sa mga hobby, at ang ikalima ay medical consultation room. Habang nililibot namin ang bawat palapag, hindi ako makapaniwala. Sa isang classroom, mga 70 anyos ang nag-aaral gumamit ng tablet. Sa kabila, may klase ng English conversation. Sa ikaapat na palapag, may klase ng pagpinta at maging ballroom dancing. Magkano ang bayad dito? Libre o halos libre. Sinuportahan ng gobyerno at ng lokal na pamahalaan. Mula sa isang classroom, may narinig kaming nag-uusap sa Ingles. Pagsilip namin, mga Pilipinong senior at mga dayuhang senior ang magkasamang nagtatalakayan sa Ingles. May mga taga-Amerika rin pala dito, sabi ni Maria. Opo. Ang mga dayuhang senior na nanirahan na dito ay nagvo-volunteer magturo ng Ingles. Noon, isang babaeng Amerikana ang lumapit sa amin. Teka, galing ba kayo sa States? Opo. Mula sa Seattle. Mayna. Mula sa Seattle. Mula sa Seattle. Mula sa Seattle. Ako, galing sa San Francisco. 3 taon na ako dito. Dinala ko ang asawa ko para magpagamot at dito na kami nanirahan. Ang pangalan niya ay Carol, 68 taong gulang. Kumusta po ang buhay dito? Tanong ko. Masayang ngumiti si Carol. The best. Nagtuturo ako ng English conversation dito at ang asawa ko nagbibigay ng lecture sa business management gamit ang 30 taon niyang karanasan. Sa Amerika, pag nag-retire ka, tapos na. Dito, bagong simula. Hindi po ba kayo nalulungkot? Hindi. Napaka-aktibo ng community dito. May lingguhang pagtitipon at marami akong naging kaibigang Pilipino. At higit sa lahat, alam mo ba kung gaano kalaking bagay yung malaya kang makalakad sa gabi? Binigyan kami ni Carol ng calling card. Kung may tanong pa kayo tungkol sa buhay dito, tawagan niyo lang ako. Paglabas namin ng center, napaisip ako ng malalim. Sa Amerika, ang mga retiradong matatanda ay kadalasang nabubuhay ng mag-isa, malayo ang mga kaibigan, limitado ang lugar na mapupuntahan, at higit sa lahat, delikado ang lumabas. Dito, iba. Ang mga senior ay konektado sa lipunan, patuloy na nag-aaral, lumalago, at ibinabahagi ang kanilang karanasan bilang mahalagang bahagi ng komunidad. Pagsapit ng hapon, dinala kami ni Jojo sa isang parke malapit sa Marikina River. Tita, Tito, ito ang pinakagusto kong ipakita sa inyo. Pasado 8:00 na ng gabi, pero puno ng tao ang parke. Mga pamilyang nagbibisikleta, mga nagjo-jogging, mga grupong nakalatag ang banig at nagpipiknik, at mga matatandang naglalakad-lakad. Tingnan ninyo yung mga lola. Itinuro ko ang 2 matandang babae, mga 70 anyos, na magkaakbay na naglalakad. Pasado 8:00 na pero wala silang takot. Ganyan po araw-araw dito, tita. Kahit 1:00 ng madaling araw, may mga nag-eehersisyo pa rin. Naupo ako sa isang bench at pinagmasdan ang ilog. Sa kabilang pampang, kumikinang ang mga ilaw at naririnig ang tawanan ng mga tao. Hinawakan ni David ang kamay ko.
Elena, alam ko na kung ano ang hinahanap natin. Ano? Ordinaryong buhay, ang makapaglakad sa gabi, makapunta sa ospital, makipagkita sa mga tao. Di ba sa Amerika, luho na ang mga yan? Tama siya. Ang natagpuan namin sa Pilipinas ay hindi isang espesyal na bagay. Ito ay ang karapatang mamuhay ng normal, ng walang pangamba, walang takot, at may kalayaan. Nang gabing iyon, pabalik sa kondo, hindi ako makatulog. May biglang nagbago sa loob ko. Ang plano naming manatili lang ng 3 linggo ay nagsimulang magbago. Paano kung dito na kami titira? Paano kung maisasama namin ang aming anak at apo? Paano kung magkakaroon kami ng katandaan na walang takot? Sa labas ng bintana, malapit ng maghating gabi, pero tahimik at ligtas ang kalye. Walang sirena ng pulis, walang putok ng baril, walang sigawan. Tanging isang payapang gabi, 2 araw ng umaga. Maagang tumawag si Jojo. Tita, may trabaho ako sa opisina ngayon. Kaya nyo na kayang mag-isa na lumabas? Mag-isa? Nag-alangan ako. Hindi kami marunong ng wika. Kakayanin ba namin? Huwag kayong mag-alala. Basta marunong kayong sumakay ng bus o jeep kahit saan makakarating kayo. Saka magaling na ang mga translation apps ngayon. Subukan nyo. Pagkababa ng telepono, kinausap ko si David. Paano na? Sabi niya, subukan daw nating mag-isa. 60 na tayo. Sige, subukan natin. Dahil sa sinabi ng asawa ko, nagkaroon ako ng lakas ng loob. Naghanda kami at lumabas. 9:00 ng umaga, papunta kami sa sakayan. Nakakagulat, hindi mahirap hanapin ang daan. Ang mga karatula ay may Ingles, at kapag nagtanong kami, lahat ay mababait. Isang lola, kahit hindi marunong mag-Ingles, itinuro ang direksyon gamit ang mga senyas. Sa terminal, habang naglo-load kami ng beep card, isang batang empleyado ang tumulong sa amin sa Ingles. Saan po kayo pupunta? Intramuros? Sige. Sakay po kayo ng bus na ito. Doon po ang baba. Habang nasa biyahe, pinagmasdan ko ang paligid. Rush hour, kaya maraming tao, pero lahat ay maayos. Ang mga upuan para sa senior ay bakante at madalas akong makakita ng mga nag-aalok ng upuan. Nang makita ko ang isang babae na nagbigay ng upuan sa isang buntis, napangiti ako. Pagdating sa Intramuros, pumunta kami sa Fort Santiago. Sinabi ng staff sa ticket booth, seniors over 65 are free. Libre? Opo. Maganda po ang benepisyo para sa mga senior citizen dito sa Pilipinas. Habang nililibot namin ang lugar, marami kaming nakitang mga dayuhang turista. Karamihan ay mga senior din. Nakausap namin ang isang mag-asawang taga-Canada. Medical tourism din daw ang sadya nila. At nagustuhan nila ang Pilipinas kaya 1 taon na silang naninirahan dito. Oras na ng tanghalian, pumasok kami sa isang kalapit na karinderya. May Ingles at litrato ang menu kaya hindi mahirap umorder. Umorder kami ng set meal sa halagang 150 pesos, mga $3. Sa Seattle, ang ganitong pagkain ay aabutin ng 20 ka, kasama na ang tip. Pagkatapos kumain, naghanap kami ng coffee shop. Sa isang cafe sa loob ng Intramuros, naupo kami sa tabi ng bintana sa 2 palapag. Tanaw ang mga lumang istruktura. Sabi ni David habang humihigop ng kape, Elena, kailan ba ang huling beses na nakapaglakad tayo ng ganito kalaya sa edad nating ito? Naisip ko, matagal na nga, sa Seattle, palagi kaming nakakotse. Hindi kami lumalabas sa gabi at hindi kami pumupunta sa mga lugar na hindi namin kabisado. Ang takot ang naglilimita sa aming buhay. Sa hapon, naglakad kami sa mga kalyeng puno ng mga tindahan ng souvenir at art galleries. Sa isang gallery, may libreng workshop sa pagpipinta. Isang 60 anyos na Pilipinong artist ang nagturo sa amin sa Ingles. Hawakan ninyo ang brush ng ganito, dahan-dahang ibaba, at gumuhit ng linya. Ngayon lang ako nakahawak ng paintbrush, baguhan pero masaya. Isang 70 anyos na lola, nakasabay namin ang kumausap sa akin. Hindi siya marunong mag-Ingles, pero pinuri niya ang gawa ko gamit ang mga senyas. Doon ko naintindihan. Kahit hindi magkaintindihan sa salita, nagkakaintindihan ang mga puso. Pagsapit ng gabi, tumawag si Jojo. Tita, kamusta ang araw niyo?
Napakasaya, Jojo. Kinaya naming mag-isa. Kung ganon, may ipapakita akong espesyal na lugar sa inyo mamayang gabi. Pumunta kayo sa may City Hall ng alas 6. Sumakay kami ng bus papunta roon. Hindi na kami baguhan sa pagsakay. Dinala kami ni Jojo sa isang gusali na may karatulang Senior Citizens Hall. Anong lugar to? Isang community space para sa mga senior dito, tita. Yung nanay ng kaibigan ko, dito aktibo. Gusto ko siyang ipakilala sa inyo. Pagpasok namin, isang nakamamanghang tanawin ang bumungad. Ang unang palapag ay isang malaking hall kung saan may mga matatandang naglalaro ng table tennis, kumakanta sa karaoke, at sa isang sulok, may naglalaro ng chess. Pag-akyat namin sa ikalawang palapag, lalo akong namangha. Sa computer room, may mga 70 anyos na nag-aaral ng Excel. Sa kabilang kwarto, may klase kung paano gamitin ang smartphone. Magkano ang bayad dito? Libre, tita. Suportado ng gobyerno. May pagkain din silang ibinibigay. Sa ikatlong palapag, may health consultation room. May naka-duty na nurse na kumukuha ng blood pressure at blood sugar. At 2 beses sa isang linggo, may doktor na bumibisita. Lahat to, libre? Oo, tita. Halos lahat ng serbisyo para sa mga 65 pataas ay libre. Maganda talaga ang social services para sa mga senior dito. Noon, isang matandang babae ang lumapit sa amin. Siya ang nanay ng kaibigan ni Jojo, si Aling Teresita. Ay, kayo pala yung galing sa Amerika. Welcome. Si Aling Teresita ay 73 na, pero napakasigla. Aling Teresita, ano po ang mga ginagawa ninyo dito? Naku, nag-aaral ako ng computer, sumasali sa singing class, at minsan sa isang linggo, nagvo-volunteer ako. Sobrang busy. Masayang tawa ni Aling Teresita. Kamusta sa Amerika? Ang buhay ng mga senior doon? Naging tapat ako. Malungkot po. Palaging nasa bahay lang. At takot lumabas. Ay, hindi maganda yan. Dito, ligtas. Kahit gabi, pwede kang maglakad mag-isa. Marami kang makikilalang kaibigan. Pag tumatanda ka, kailangan may ginagawa ka para maging masaya. Ang mga salita ni Aling Teresita ay tumagos sa puso ko. Sa Amerika, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko pagkatapos mag-retire. Manonood ng TV, bibisitahin paminsan-minsan ng apo ko iyon na siguro lahat. Pero dito, iba. Ang mga senior ay patuloy na nag-aaral, nakikipagkaibigan at nagsisilbi sa komunidad. Paglabas namin sa hall, sabi ni David, Elena, gusto kong tumanda ng ganyan, puno ng sigla. Ako rin, ayokong makulong sa bahay. Gusto kong manatiling konektado sa mundo. Nang gabing iyon, pabalik sa kondo, nag-video call ako sa anak kong si Jessica. Jess, kamusta ang Pilipinas? Ibang-iba, anak. Ibang mundo. Ikinuwento ko ang lahat ng naranasan ko sa isang araw. Ang kalahating araw na serbisyo sa ospital, ang ligtas na kalye sa gabi, ang masisiglang senior, ang predictable na gastos, ang maginhawang pampublikong transportasyon. Ma, totoo ba yan? Posible ba lahat yan? Oo, anak. Kahit ako, hindi makapaniwala. Hindi ko alam kung gaano ka-abnormal ang lugar na tinitirhan natin noon. Pagkababa ng tawag, lumabas ako sa balkonahe. Pasado alas 11 na ng gabi, pero may mga tao pa ring naglalakad sa baba. Niyakap ako ni David mula sa likod. Elena, pag-isipan natin ng seryoso. Ang ano? Ang pagtira dito. At ang pagsama sa ating anak at apo. Tinitigan ko ang mga mata ng aking asawa. Puno iyon ng determinasyon. Pareho kami ng iniisip. Pero posible kaya? Sa edad nating ito, magsisimula sa ibang bansa. Bakit hindi? Nagawa nga ni Carol, saka hindi natin alam kung gaano katagal pa ang natitira sa atin, pero ayokong mamatay na nabubuhay sa takot. Nang gabing iyon, nag-usap kami ng matagal tungkol sa pagtira sa Pilipinas. Hindi ito madaling desisyon, pero ang mga bagay na natagpuan namin dito ay napakahalaga. Hindi ito isang espesyal na bagay. Ito ay ang karapatang mamuhay ng normal, malaya at ligtas. Iyon ang ordinaryong buhay na huli na naming natagpuan. Lumipas ang isang linggo. Nakuha na ni David ang unang session ng stem cell therapy niya at nakakagulat, nabawasan ng malaki ang sakit.
Elena, nakakaakyat na ako ng hagdan. Pagkatapos ng 6 na buwan, bumalik ang sigla sa mukha ng aking asawa. Dahil doon, nakumpirma ko, tama ang aming desisyon. Isang umaga, nakatanggap ako ng email mula sa HR Director ng ospital sa Seattle. Elena, kailangan ka namin. Nag-aalok kami ng 20% salary increase. Bumalik ka na. 30 taon ako sa ospital na iyon. Nandoon ang mga katrabaho ko, ang nakasanayan kong kapaligiran. Pero pagkabasa ko ng email, umiling ako. Ipinakita ko ito kay David. Anong gagawin mo? Tanong niya. Tatangihan ko. Hindi ito tungkol sa pera. Mas mahalaga ang makalakad ng malaya sa gabi at ang lumaki ng ligtas ang apo ko. Sumulat ako ng maikli, ngunit matatag na sagot. Nagpapasalamat po ako, ngunit nagpasya na akong magsimula ng bagong buhay. Pagkatapos kong isend ang email, gumaan ang pakiramdam ko. Nang hapong iyon, dinala kami ni Jojo sa isang lugar. Tita, gusto kong alisin ang maling akala ninyo tungkol sa healthcare dito. Anong maling akala? Na mura lang ito. Hindi lang yon, tita. Dinala kami ni Jojo sa isang universidad na ospital sa Quezon City. Nakita namin ang karatulang Chronic Disease Integrated Management Center. Pagpasok namin, isang sistematikong pasilidad ang bumungad. Ipinaliwanag ng nurse sa Ingles. Dito po namin minomonitor ang mga pasyenteng may diabetes, high blood at high cholesterol. Isang team ng doktor, nurse, nutritionist at physical therapist ang nag-aalaga sa bawat pasyente. Bilang nurse na may 30 taong karanasan, ngayon lang ako nakakita ng ganitong sistema. Sa Amerika, iba-ibang espesyalista ang tumitingin sa pasyente at hindi maayos ang pagbabahagi ng impormasyon. Isang buong team para sa isang pasyente? Opo. Bawat 3 buwan, nagmi-meeting ang team para gumawa ng care plan para sa bawat pasyente. Hindi lang numero ang tinitingnan namin, tinutulungan din naming baguhin ang kanilang lifestyle. Napasulyap kami sa isang consultation room. Isang 70 anyos na pasyenteng may diabetes ang kausap, ang doktor at nutritionist. Medyo tumaas po ang blood sugar niyo nitong buwan. May problema po ba sa pagkain? Tanong ng nutritionist habang tinitingnan ang food diary ng pasyente. Nag-birthday po kasi ang apo ko. Nakakain ako ng konting cake. Ganoon po ba? Sige, ngayong linggo, bawasan natin ng kaunti ang carbs at dagdagan ng 10 minuto ang ehersisyo. Okay po ba yon? Ang pag-uusap ay magalang at puno ng respeto. Pagkatapos ng konsultasyon, nakausap namin sandali ang pasyente. Gaano na po kayo katagal dito? 2 taon na po. Dati, 3 gamot sa diabetes ang iniinom ko, ngayon 1 na lang. Malaki po ang tulong nila sa pag-manage ng lifestyle ko. Magkano po ang gastos? Dahil po sa PhilHealth at senior citizen discount, mga 1,500 pesos lang po sa isang buwan, mga $30. Natulala ako. Sa Seattle, ang diabetes management lang ay aabot ng 500 kada buwan. Paglabas namin ng center, naintindihan ko, ang healthcare sa Pilipinas ay hindi lang mura. Ito ay world class, mula sa chronic disease management, regenerative medicine, hanggang sa integrated care system. Hindi lang natin alam. Jojo, salamat. Binago mo ang pananaw ko. Tita, ang healthcare dito ay patient-centered talaga. Mas inuuna ang lunas kaysa sa pera at malaki ang focus sa prevention. Nang gabing iyon, nag-dinner kami kasama ang mga katrabaho ni Jojo. Isa sa kanila ay si Susan, isang nurse na lumipat mula sa Amerika. 45 anyos si Susan, 15 taon siyang nagtrabaho sa ER ng isang ospital sa New York. Bakit ka lumipat dito? Tanong ko. Bumuntong hininga si Susan. Sawang-sawa na akong makakita ng mga biktima ng baril. Gabi-gabi, binabangungot ako. Na-burnout ako at tumakas papunta rito. Anong trabaho mo ngayon? Nagtatrabaho ako sa isang international hospital sa Makati bilang patient coordinator para sa mga dayuhan. Mas payapa at higit sa lahat, walang biktima ng pamamaril. May ginhawa sa mga mata ni Susan. Hindi ka nagsisisi? Hindi. Mas mababa ang sahod ko, pero bumalik ang kapayapaan ng isip ko. Mas mahalaga yon. Pauwi, sabi ni David, Elena, hindi lang pala tayo ang nag-iisip ng ganito.
Marami na palang umaalis sa Amerika. Oo nga, baka hindi na totoo ang American Dream. Kinabukasan, seryoso kong tinanong si Jojo, Jojo, posible ba talaga para sa amin na manirahan dito? Paano ang visa, bahay, health insurance? Parang handa na si Jojo, may inilabas siyang mga dokumento. Tita, ni-research ko na po lahat. Pwede kayong magstay ng 6 na buwan sa ilalim ng medical tourist visa, tapos pwede itong i-convert sa long-term stay visa. Sa health insurance, basta may resident registration kayo, pwede kayong mag-apply sa PhilHealth at kumuha ng private HMO. Maraming coverage. Sa bahay, sa may Alabang o Quezon City, maraming senior-friendly na mga kondo, malapit sa ospital, community center, at transportasyon. May housing assistance program din ang kumpanya ko. Nagulat ako, mas madali pala kaysa sa inaakala ko. Yung bahay sa Seattle, iparent nyo muna, huwag nyo munang ibenta. Subukan nyo munang manirahan dito ng 1 taon. Nang gabing iyon, nag-usap kami ng matagal. Malinaw ang mga dahilan para manatili. Kaligtasan, healthcare, social connection, predictable na gastos, pampublikong transportasyon, at isang senior-friendly na kapaligiran. May mga dahilan din para umuwi. Bagong kultura, wika, malalayo sa mga kaibigan, at iiwan ang nakasanayan. Ngunit mas matimbang ang panig ng pagtira. Elena, gawin natin. Ito na ang magiging pinakamatapang na desisyon sa buhay natin. Hinigpitan ni David ang hawak sa kamay ko. Sige, gawin natin. Mas gugustuhin kong tumanda ng malaya kaysa tumanda sa takot. At nagpasya kami. Susubukan naming manirahan sa Pilipinas sa loob ng 1 taon. 2 linggo ang lumipas, dumating ang anak kong si Jessica kasama si Emilia. Ma, hindi na ako mapakali. Kailangan kong makita yan. Nang salubungin ko si Jessica sa NAIA, nakita ko ang pagod at pangamba sa kanyang mukha. Alam ko kung gaano siya pinahirapan ng buhay sa Seattle. Jessica, dahan-dahan lang. Tingnan mo ang paligid. Sa unang gabi, pumunta kami sa parke, sa tabi ng ilog, 9:00 na ng gabi, pero puno ng pamilya ang parke. Itinulak ni Jessica ang stroller ni Emilia. Sa una, nagmamasid siya, pero habang tumatagal, nakita kong nagre-relax na siya. Ma, ang weird. Hindi ako natatakot. 'Di ba? Ganyan dito, normal lang. Biglang naiyak si Jessica. Ma, sa Seattle, ni minsan hindi ko naipasyal si Emilia sa gabi. Kahit sa umaga, laging may takot. Pero dito, niyakap ko ang aking anak. Alam ko, anak, ganyan din ako, kaya tayo nandito. Kinabukasan, nilibot ni Jessica ang iba't ibang lugar sa Maynila, mga daycare center, playground, pedia clinics, cultural centers. Lahat ay ligtas, maayos, at child-friendly. Sa isang playground, nakausap ni Jessica ang ilang mga Pilipinang ina. Ilang buwan na po ang baby nyo? 14 months po. Ay, kaedad lang pala ng anak ko. Madalas po kayo dito? Hindi po. Galing po kaming Amerika. Binisita lang namin ang nanay ko. Ah, ganoon po ba? Kamusta po sa Amerika? Ang pagpapalaki ng bata? Nag-alangan sandali si Jessica bago sumagot ng tapat. Nakakatakot po. Araw-araw, may kaba. Tumango ang mga nanay. Napanood nga po namin sa balita. Madalas daw ang barilan sa eskwelahan. Dito po. Wala niyan. Panatag ang loob nyo. Panatag ang loob nyo. Nang gabing iyon, seryosong sinabi ni Jessica, Ma, gusto ko na ring lumipat dito. Talaga? Oo. Para kay Emilia. Ayokong makita siyang lumaki na nag-eensayo kung paano umiwas sa bala. Ilang araw ang lumipas, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Sa 3 linggo namin sa Pilipinas, nagmamadaling dumating si Jojo. Tita, may masamang nangyari sa Seattle. Anong nangyari? May pamamaril malapit sa daycare ni Emilia. Ligtas ang daycare. Pero sa katabing convenience store, namutla si Jessica. Doon kami dumadaan. Paano kung nandoon kami? Hindi na niya natapos ang sasabihin. Nang gabing iyon, nagpasya kaming pansamantalang bumalik sa Seattle. Kailangan naming ayusin ang bahay at maghanda para sa paglipat. Makalipas ang 1 linggo, bumalik kami sa Seattle.
Pagbaba pa lang sa airport, ramdam na ang tensyon, armadong pulis, mga taong nagbabantay, mabigat na hangin. Pagkatapos ng 3 linggo sa Pilipinas, ibang-iba na ang Amerika sa paningin ko. Pagdating sa bahay, pagkatapos ayusin ang gamit, pumunta ako sa supermarket. Pagbaba ko pa lang sa kotse sa parking lot, kinabahan ako. Nagmamasid sa paligid, nagmamadaling maglakad at lumingon ng paulit-ulit. Ang mga kilos na normal lang, 3 linggo na ang nakalipas, ay parang kakaiba na ngayon. Bakit kailangan kong kabahan para lang mamili? Naupo ako sa kotse ng matagal. Sa Pilipinas, alas 11 ng gabi ay komportable akong naglalakad. Dito, alas 4 pa lang ng hapon, hindi na ako mapanatag. Sa gabi, dumalaw ang matagal ko ng kaibigan na si Catherine. Elena, kamusta ang Pilipinas? Ikinuwento ko lahat. Sa una, nagtataka si Catherine. Pero habang tumatagal, nakita ko ang inggit sa kanyang mukha. Talaga bang ganoon kaligtas? Oo. Kahit gabi, malaya kang makakalakad. Matatanda, babae, bata. Hindi ka panipaniwala. Dito, imposible yan. Tumingin si Catherine sa labas. Alas 7 pa lang pero wala ng tao. Elena, sa totoo lang, pagod na rin akong manirahan dito. Araw-araw, may takot. Pero wala akong lakas ng loob na umalis. Hinawakan ko ang kamay ng aking kaibigan. Laksan mo ang loob mo, minsan lang tayo mabuhay. 3 gabi, bandang alas 2 ng madaling araw, may narinig kaming putok ng baril. Napabalikwas ako at tumakbo sa bintana. 2 bloke ang layo, nakita ko ang mga ilaw ng pulis. Nagising din si David. Elena, heto na naman. Oo, heto na naman. Tumayo kami ng matagal sa tabi ng bintana at sa sandaling iyon, nakumpirma ko, hindi na kami pwedeng bumalik dito. David, bilisan na nating mag-ayos at bumalik sa Pilipinas. Iyan din ang iniisip ko. Hindi na ako makakatagal dito kahit isang araw pa. Kinabukasan, kumilos kami ng mabilis. Ipaparenta ang bahay, ilalagay sa bodega ang mga gamit. Ang mahahalagang dokumento lang ang dadalhin at kaunting gamit. Opisyal akong nag-resign sa ospital. Nang hinayang ang mga katrabaho ko, pero buo na ang desisyon ko. Pasensya na, pero gusto kong mamuhay ng ligtas. Makalipas ang 1 linggo, sakay na naman kami ng eroplano papuntang Pilipinas. Kasama na namin si Jessica at Emilia. Inayos na rin ni Jessica ang bahay niya at nagdesisyong lumipat. Habang umaangat ang eroplano, tinitigan ko ang Seattle sa labas ng bintana. Ang siyudad kung saan ako nanirahan ng 62 taon. Puno ng alaala. Ngunit hindi na ito ligtas. Paalam, Seattle. At salamat. Ipinikit ko ang aking mga mata. Papunta na kami sa isang bagong simula. Papunta sa pag-asa, hindi sa takot. Ang 14 na oras na biyahe ay mahaba. Pero ngayon, puno ng pananabik. Pagdating namin sa NAIA, huminga ako ng malalim. Nandito na tayo. Sa ating tahanan. Oo. Simula ngayon, ang Pilipinas na ang aming tahanan. Lumipas ang mga panahon. Nanirahan kami sa isang kondo sa Alabang. 10 minutong lakad lang ang layo ng ospital, cultural center at istasyon. Si Jessica at Emilia ay sa kabilang building ng parehong kondo nakatira. Tuwing umaga, alas 6, naglalakad ako papuntang parke. Maraming nag-eehersisyo. Mga 60 at 70 anyos na nagjo-jogging. Magandang umaga po. Nagsimula akong bumati sa mga mukhang nakikita ko araw-araw. Baguhan sa wika, pero nagkakaintindihan kami. Isang araw, isang lola ang lumapit sa akin. Sama ka sa amin mag-exercise, sabi niya sa pamamagitan ng senyas. Sumali ako sa kanilang grupo. 3 beses sa 1 linggo, sabay-sabay kaming naglalakad at nag-iinat. Kahit hindi gaanong nagkakaintindihan, hindi ako nalulungkot. Isang araw, inimbitahan ako ng lola sa Senior Citizens Hall. Sumama ako, oras ng tanghalian. Mga 20 senior ang sabay-sabay na kumakain. Ay, ang Amerikana, sabi ng isang lola sa Ingles. Opo, galing po akong Seattle. May anak ako sa Canada, medyo marunong ako mag-Ingles. Dahil sa kanya, nakausap ko ang iba pang mga senior. Pagkatapos kumain, nag-alok ang administrator ng hall. Kung okay lang po sa inyo, pwede po ba kayong magturo ng Ingles? Volunteer lang po.
Ako, nag-alangan ako sandali. Ngunit may 30 taon akong karanasan sa pagtuturo bilang nurse manager. Sige po, susubukan ko. Nagsimula akong magturo ng English conversation 2 beses sa isang linggo. Noong una, kinakabahan. Pero habang tumatagal, nagkaroon ako ng kumpiyansa. Napakasipag mag-aral ng mga estudyante ko. Teacher Elena, gusto kong makausap ang apo ko sa Ingles. Gusto kong mag-travel at gamitin ang Ingles. Ang kanilang sigasig ang nagbigay sa akin ng lakas. Samantala, si David ay naging leader ng isang English discussion group sa isang international community center. Kasama ang mga Pilipinong senior, nagtatalakayan sila tungkol sa politika, kultura at filosofiya. Elena, ang saya kanina. Isang 70 anyos na lolo ang nakipagdebate tungkol kay Kant. Mas magaling pa sa akin. Puno ng sigla ang mukha ni David. Halos magaling na rin ang kanyang tuhod. Pagkatapos ng 3 session, malaya na siyang nakakaakyat baba ng hagdan. Elena, parang kaya ko nang mag-basketball ulit. Talaga? Oo, sabi ng doktor. Pwede na basta hindi masyadong mabigat. Tuwing weekend, pumupunta kami sa basketball court sa parke para mag-shooting. Hindi ko akalain na sa edad naming 60s, makakahawak pa kami ng bola ng basketball. Isang Sabado ng hapon, may isang grupo ng mga Pilipinong senior na naglalaro sa court. Inimbitahan nila si David. Sali ka, sir. Nag-alangan si David, pero pumasok siya sa court. Medyo nangangapa noong una, pero unti-unting bumalik ang dati niyang galing. Pagkatapos ng laro, nagkamayan sila. Ang galing ninyo. Balik kayo sa susunod na linggo. Simula noon, tuwing Sabado, sumasali na si David sa kanilang grupo. Hindi sila nagkakaintindihan sa salita, pero nagkakaintindihan sila sa laro. Si Jessica naman, habang pinalalaki si Emilia, ay naging malapit sa mga Pilipinang nanay. Nagkakakilala sila sa playground ng kondo, nag-uusap, at nagpapalitan ng tips sa pagiging magulang. Saan niyo po i-enroll si Emilia? Naghahanap pa lang po. May magandang daycare dito sa loob ng compound. Gusto niyo, samahan ko kayong mag-inquire? Napakabait ng mga Pilipinang nanay. Malaki ang naitulong nila para maka-adjust si Jessica. Kung gusto mong mag-aral ng Tagalog, may klase para sa mga dayuhan sa Cultural Center. Talaga po? Oo. 2 beses sa isang linggo, 7 PM, sasamahan kita. Nag-aral si Jessica ng Tagalog at mabilis na natuto. Pagkatapos ng 6 na buwan, kaya na niyang makipag-usap sa pang-araw-araw na sitwasyon. Isang gabi, sama-sama kaming nag-dinner. Si Emilia ay 2 buwan na at tumatakbo-takbo na. Lola, Lola, tawag sa akin ni Emilia habang tumatawa. Sa sandaling iyon, napuno ang puso ko. Ang batang ito ay lumalaki nang hindi nakakarinig ng putok ng baril. Hindi niya mararanasan ang lockdown drill. Malaya siyang makakapaglakad sa gabi at makikipaglaro sa mga kaibigan ng ligtas. Ma, buti na lang talaga nandito tayo. Salamat at ligtas kong napapalaki si Emilia. Hinawakan ni Jessica ang kamay ko. Masaya rin ako, anak. Ang kaligayahan ninyo ang pinakamahalaga. Sabi ni David, nagsimula na ang ikalawang yugto ng buhay natin. Hindi ko akalain na sa edad na 60s, magiging ganito tayo kasigla. Sang-ayon ako. Sa Amerika, hindi ko alam kung ano ang gagawin pagkatapos mag-retire. Dito, nagtuturo ako ng Ingles, nakikilala ang mga bagong tao at nagsisilbi sa komunidad. Nararamdaman kong may halaga pa ako. Isang araw, nag-alok ang administrator ng Seniors Hall, Teacher Elena. Gumagawa po ang City Hall ng isang programa para sa mga dayuhang senior na naninirahan dito. Pwede po ba kayong maging advisor? Ako? Opo. Kailangan po namin ang karanasan ng isang dayuhang senior na tulad ninyo. Pumayag ako. 2 beses sa isang buwan, dumadalo ako sa meeting sa City Hall. Anong suporta ang kailangan? Anong programa ang makakatulong? Paano malalampasan ang language barrier? Ang 30 taon kong karanasan bilang nurse at ang karanasan ko bilang isang migrante ay nagamit lahat. Salamat po, Teacher Elena. Dahil sa inyo, nakagawa kami ng isang praktikal na programa. Nagpasalamat ang taga City Hall. Ipinagmalaki ko ang sarili ko.
Hindi ko akalain na sa edad na 60s, makakahanap ako ng bagong papel sa lipunan. Sa ika-9 na buwan, dumalaw ang kaibigan kong si Catherine mula sa Seattle. Elena, kailangan kong makita kung totoo ang mga sinasabi mo. Sa loob ng 1 linggo, ipinasyal ko si Catherine sa Metro Manila. Sa unang gabi, alas 10, pumunta kami sa parke sa tabi ng ilog. Lumingalinga si Catherine. Ang daming tao sa labas sa ganitong oras. Oo. Araw-araw, hindi ka panipaniwala. Sa Seattle, imposible yan. Kinabukasan, pumunta kami sa ospital. Sumasakit din ang tuhod ni Catherine. Dumating kami ng alas 9 at pagsapit ng alauna, may resulta na ang MRI niya. Elena, posible ba talaga to? Kalahating araw lang? Oo, normal lang yan dito. Ang gastos, mga 18,000 pesos. Mga $1,400. Hindi makapaniwala si Catherine. Sa Seattle, aabutin yan ng 1,000. Paglabas namin, sabi ni Catherine, Elena, seryoso kong pinag-iisipan ang lumipat dito. Talaga? Oo. Pagod na ako sa Amerika. Araw-araw, may takot. Ang mahal ng healthcare. Malungkot. Dito, iba lahat. Sa ika-3 araw, pumunta kami sa Senior Citizens Hall. Malugod siyang tinanggap ng mga senior. Kaibigan ni Teacher Elena. Welcome. Sabay-sabay kaming nananghalian. Walang sika puntang senior. Marakuta, kaling et, and may. Walang sika taling. Sa hapon, nanood si Catherine sa English class ko. Na-touch siya sa mga 70 anyos na lola na nagsisikap magsalita ng Ingles. Elena, ang ganda ng ginagawa mo. Masaya ako. Hindi ko akalain na makakagawa pa ako ng ganito kahalagang bagay. Sa gabi, pumunta kami sa basketball group ni David. Nagulat si Catherine sa mga 60 at 70 anyos na Pilipinong masisiglang naglalaro. Sa edad na yan, ganyan pa rin sila ka-active. Hindi ba masakit ang tuhod nila? Inaalagaan nila ang sarili nila. Maganda kasi ang healthcare system dito, kaya regular ang check-up at nakakakuha sila ng tamang exercise prescription. Pagkatapos ng laro, isang lolo ang kumausap kay Catherine. Galing po kayong Amerika? Kamusta po ang Pilipinas? Ngumiti si Catherine. Nakakamangha. Ngayon lang ako nakakita ng ganito kasiglang mga senior. Dito po, numero lang ang edad. Basta't patuloy kang gumagalaw, natututo at nagsasaya. Makalipas ang 1 linggo, araw na ng pag-alis ni Catherine, hinatid ko siya sa airport. Salamat Elena, marami akong nakita at naramdaman. Bumalik ka kahit kailan. Ito na rin ang bahay ko. Seryoso kong pag-iisipan. Ang paglipat sa Pilipinas, ilang araw pagkaalis ni Catherine, tumawag ang City Hall. Teacher Elena, opisyal nang naaprubahan ang programa para sa mga dayuhang senior. Pwede po ba kayong maging program coordinator? Coordinator? Opo. May sahod po. Hindi po regular employee. Pero, contract-based. Natigilan ako. Sa edad kong 60s, magkakaroon ako ng bagong trabaho? Sige po, tatanggapin ko. Nagsimula akong magtrabaho sa City Hall 3 beses sa 1 linggo. Tinutulungan ko ang mga dayuhang senior na dumarating sa Pilipinas mula sa pabahay, healthcare, hanggang sa cultural adjustment. Ang makatulong sa iba gamit ang sarili kong karanasan ay napakasarap sa pakiramdam. Isang araw, nakausap ko ang isang 60 anyos na mag-asawa mula sa Amerika. Gusto po naming manirahan dito tulad ninyo. Posible po ba? Siyempre. Nagawa ko nga eh. Ikinuwento ko sa kanila ang aking istorya. Ang buhay na puno ng takot sa Seattle, ang mga natuklasan sa Pilipinas, ang proseso ng paglipat at ang bagong simula. Hindi po ba kayo nagsisisi? Kahit minsan hindi. Dito, nabubuhay ako ng ligtas, malaya at may kabuluhan. Nakita ko ang pag-asa sa kanilang mga mata. 10 buwan na. Naging sikat ang discussion group ni David at may 30 na sa waiting list. Elena, kailangan ko nang magbukas ng isa pang grupo. Talaga? Sige, gawin mo. Napakasaya ni David. Muli niyang natagpuan ang kanyang passion bilang guro. Si Jessica naman, sinimulan nang ipasok si Emilia sa daycare sa loob ng compound, ligtas at maayos.
Ma, ang babait ng mga teacher. Tuwang-tuwa si Emilia. And, mabuti naman. At walang lockdown drill? Wala. Fire drill lang. Puno ng ginhawa ang mukha ni Jessica. Ma, salamat talaga. Dahil sa iyo, nabigyan ko si Emilia ng ligtas na kapaligiran. Isang weekend, ipinagdiwang namin ang ikalawang kaarawan ni Emilia. Naghanda kami ng isang maliit na salo-salo. Dumating ang mga senior mula sa hall, ang mga estudyante ko, ang mga kabasketball ni David, at ang mga mommy friends ni Jessica. Mga 30 katao ang nagtipon. Lahat sila, binati si Emilia. Happy birthday, Emilia. Grow up to be a good girl. Habang pinagmamasdan ko ang sandaling iyon, naisip ko, ano nga ba ang natagpuan namin sa Pilipinas? Kaligtasan, healthcare, kalayaan, social connection. Ngunit ang pinakamahalaga ay iba. Ang ordinaryong buhay. Ang makapamuhay ng normal. Ang maglakad sa gabi, pumunta sa ospital, makipagkita sa mga tao, magkaroon ng makabuluhang gawain. Sa Amerika, luho iyon. Dito, pang-araw-araw. Hindi ito espesyal. Ngunit nalaman lang namin kung gaano ito kahalaga noong nawala ito sa amin. Binuhat ko si Emilia. Emilia, ireregalo ni Lola sa iyo ang isang ordinaryong buhay. Isang buhay kung saan malaya kang mabubuhay nang walang takot. Ngumiti si Emilia at hinalikan ako. Sa sandaling iyon, nakumpirma ko, tama ang aming pinili. 1 taon na. Eksaktong 1 taon mula nang dumating kami sa Pilipinas. Inimbitahan kami ni Jojo sa dinner. Tita, tito, congrats. 1 year na kayo dito. Ang restaurant ay tanaw ang ilog. Habang lumulubog ang araw, isa-isang sumisindi ang mga ilaw. Jojo, salamat sa iyo. Kung hindi mo kami inimbitahan, hindi namin alam kung paano kami nakarating dito. Hindi po, tita. Nangyari yan dahil nagkaroon kayo ng lakas ng loob. Habang kumakain, binalikan namin ang nakaraang taon. Ang pagiging bago, ang kalahating araw na serbisyo sa ospital, ang ligtas na gabi, ang mga bagong kaibigan, at ang muling pagsilang. Elena, ang laki ng pinagbago natin, sabi ni David habang hawak ang kamay ko. Oo nga, 1 taon na ang nakalipas, hindi ko alam ang gagawin pagkatapos mag-retire. Ngayon, araw-araw, busy ako. Sa pagtatapos ng hapunan, dumating si Jessica, kasama si Emilia. Lola! Lolo! Tumakbo si Emilia at niyakap kami. 26 na buwan na siya at nagsasalita na ng pinaghalong Tagalog at Ingles. Lola, I played with my friends sa daycare today. Talaga? Anong nilaro ninyo? Slide, swing, habang tinitingnan ko ang masayang mukha ni Emilia, napuno ang puso ko. Ang batang ito ay lumalaki ng walang takot. Ma, may importante akong balita, sabi ni Jessica. Ano yon? Nakahanap ako ng trabaho dito sa Pilipinas. Talaga? Opo, sa isang multinational company, marketing manager. Magsisimula na ako sa susunod na buwan. Niyakap ko ng mahigpit ang aking anak. Ang galing mo, anak. Dahil po sa inyo, ma. Kayo ang unang naglakas loob na pumunta dito, kaya nakasunod ako. Nang gabing iyon, naglakad kami sa parke, sa tabi ng ilog. Oktubre, malamig, pero presko ang hangin. Pasado 9:00 na, pero puno pa rin ng tao ang parke. Lola, fireworks. Itinuro ni Emilia ang langit. May fireworks display sa ibabaw ng ilog. Wow! Ang ganda. Itinatak ko ang sandaling iyon sa aking puso. Tunog ng fireworks, hindi ng baril. Pagdiriwang, hindi takot. Ito ang buhay na hinahanap namin. Inaantok na si Emilia. Lola, babalik tayo dito bukas? Binuhat ko ang aking apo at sumagot. Oo naman. Bukas, sa susunod na araw, araw-araw, pwede tayo dito. Kahit gabi, kahit gabi. Sa simpleng sagot na iyon, napangiti kaming lahat. Pauwi. Sabi ni David, Elena, ibenta na kaya natin ng tuluyan ang bahay natin sa Seattle? Bakit? Dahil ito na ang bahay natin. Wala na akong planong bumalik doon. Nag-isip ako sandali. Ang 62 taon sa Seattle. Ang mga alaala.
Ngunit hindi na iyon ang aming tahanan. Sige, ibenta natin. At mag-ayos tayo ng sarili nating bahay dito. Nang gabing iyon, nagsulat ako ng email sa mga dati kong kaibigan, isang mahabang liham tungkol sa aming unang taon sa Pilipinas. Ang ligtas na kalye, mabilis na healthcare, makatwirang gastos, masiglang senior life, social connection, at higit sa lahat, ang karapatang mamuhay ng normal. Kinabukasan, bumuhos ang mga sagot. Elena, seryoso kong pinag-iisipan yan. Nakakainggit. Pwede rin ba kami? Kuwentuhan mo pa kami tungkol sa buhay dyan. Isa-isa ko silang sinagot. At doon ko naintindihan. Ang desisyon namin ay nagbibigay ng pag-asa sa iba. Ilang araw ang lumipas. Nagkaroon ng malaking event sa City Hall, ang opisyal na paglulunsad ng Foreign Senior Settlers Support Program. Bilang program coordinator, umakyat ako sa entablado at nagbigay ng maikling talumpati. Ako po si Elena Reyes, 62 taong gulang. Iniwan ko ang Amerika para manirahan sa Pilipinas. Puno ng mga dayuhang senior ang audience. Marami ang nagtatanong, bakit ko iniwan ang Amerika? Ang sagot po ay simple, gusto kong mamuhay ng ligtas. Tumango ang mga tao. Sa Pilipinas, hindi po ako naghanap ng espesyal na bagay. Naghanap lang po ako ng ordinaryong bagay, ang makalakad sa gabi, makatanggap ng tamang lunas, at makipag-ugnayan sa mga tao. Sa Amerika, luho po iyon. Dito, pang-araw-araw. Nagpalakpakan ang mga tao. Nakakatakot pong magsimula sa ibang bansa sa edad na 60. Pero ngayon, sigurado ako, numero lang ang edad. Laging posible ang isang bagong simula. Pagbaba ko sa entablado, marami ang lumapit sa akin. Nabigyan niyo po ako ng lakas ng loob. Gusto ko pong maging tulad ninyo. Kalagitnaan ng Oktubre, nagkaroon ng exhibition game ang basketball group ni David. 60s team versus 70s team. Si David ang star player ng 60s team. Mula sa audience, chini-cheer ko siya. Go David! Mahigpit ang laban at nanalo ang 60s team. Ang mukha ni David habang pinapawisan ay napakasaya. Elena, nakita mo? Ako ang gumawa ng winning shot. Nakita ko. Ang galing mo. Magkahawak kamay kaming naglakad sa tabi ng ilog. Elena, nagsisisi ka ba? Tanong ni David. Saan? Sa pag-alis natin sa Seattle. Nag-isip ako. Ang 62 taon doon. Ngunit umiling ako. Kahit minsan, hindi ako nagsisi. Dito, ramdam kong buhay ako. Araw-araw, may kahulugan, malaya, at ligtas. Ako rin. Hindi ko akalain na sa edad na 64, magiging ganito ako kasigla. Naupo kami sa isang bench. Lumubog ang araw, sumindi ang mga ilaw ng syudad, at narinig ang tawanan ng mga tao. Isang payapang dapit hapon. Noon, tumunog ang telepono ko. Si Catherine. Elena, nagdesisyon na ako. Pupunta na ako ng Pilipinas. Talaga? Oo. Sa susunod na buwan. Tutulungan mo ba ako? Siyempre. Kahit kailan. Pagkababa ng telepono, sinabi ko kay David, darating na rin si Catherine. Talaga? Dumarami na tayo. Ang maliit na alon na sinimulan natin ay lumalaki na. Oktubre, bibisito. Gaya ng dati, nagturo ako ng Ingles sa Seniors Hall. Ngayon, ang tema ay tungkol sa pamilya. My granddaughter is growing up safe in the Philippines. Sabi ng isang lola, very good. Pagkatapos ng klase, lumapit siya sa akin. Teacher, yung apo ko nasa Amerika. Sabihan ko kaya siyang umuwi na dito? Magandang ideya po yan. Ligtas dito. Tulad ninyo, hinawakan ng lola ang kamay ko. Tama po, ang mga mahal natin sa buhay ay dapat nasa ligtas na lugar. Nang gabing iyon, sama-sama kaming nag-dinner. Si Emilia ay mag-isang gumagamit ng kutsara. Ang galing ni Emilia. Lola, kaya ko na mag-isa. Habang pinagmamasdan ko ang sandaling iyon, naisip ko, ito ang dahilan kung bakit kami lumipat, para lumaki ang batang ito ng walang takot, para maipamana ko sa kanya ang isang ordinaryong buhay. Pagkatapos kumain, lumabas na naman kami sa parke.
Halos araw-araw na naming gawain. Tumatakbo si Emilia at kami nakaupo sa bench. Lola, babalik tayo dito bukas? Tanong ni Emilia. Binuhat ko ang aking apo at sumagot, "Siyempre, bukas, sa susunod na araw, kahit kailan, pwede tayo dito, kahit gabi, kahit gabi." Ngumiti ng maliwanag si Emilia. Sa ngiting iyon, walang takot, walang pangamba, walang pag-aalala, tanging purong kaligayahan. Tumingala ako sa langit, kumikinang ang mga bituin, malinaw ang gabi sa Metro Manila, ligtas ang mga kalye at malaya ang mga tao. Ito ang hinahanap namin. Hindi isang espesyal na bagay, kundi isang buhay na ordinaryo, ligtas at malaya. Ang pinakamahalagang regalo na maipapamana ko sa aking apo. Ito ang tagumpay ng pagiging ordinaryo. Mga kaibigan, kamusta ang kuwentong ito? Ang katapangan ni na Elena at David na sa edad na 62 ay pinili ang isang bagong simula at ang paglalakbay ng isang pamilya na nagnanais lamang ng isang ligtas na kinabukasan para sa kanilang apo. Sa sandaling ito, libo-libo sa buong mundo ang pinipili ang Pilipinas. Ang hinahanap nila ay hindi isang espesyal na bagay. Ang kalayaang makalakad sa gabi, ang isang healthcare system na maaasahan, ang isang kapaligiran kung saan kahit sa pagtanda ay may halaga ka pa rin isang ordinaryong buhay. At nakaka-proud na ang Pilipinas, ang ating bansa, ang nagpapanatili sa ordinaryong buhay na iyon. Suportahan kami sa pamamagitan ng pag-subscribe at pag-like para sa mas marami pang kuwento. Ito ang Special Philippines, nagbabahagi ng mga nakakaantig na tunay na kuwento mula sa iba't ibang panig ng mundo. Maraming salamat po.